Hallelujah! Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Ang Panginoon ay aking pupurihin. Ang Panginoon ay aking dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging tapat, walang kapantay ang Panginoon sa ating buhay. Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Ang Panginoon ay aking pupurihin. Ang Panginoon ay aking dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging tapat, walang kapantay ang Panginoon sa ating buhay. Dakila siya, dakila siya, dakila siya, hallelujah. Kahit maglaho ang buong mundo, tanging si Jesus ang sandigan ko. Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Sabay-sabay po natin sabihin. Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Magandang umaga po sa ating lahat. Amen. Meron ko lang po ang bawat isa na put on vibrate mode po yung ating mga cellphone para po hindi po tayo makadisturb. At kung tatanggap naman po tayo ng tawag, pwede po tayong tumanggap ng tawag sa may labas. Dito lang po sa labas ng ating entrance. And also, gusto ko lang din kung malaman kung meron po bang sa atin na bagong or visitor or guest na bago lang po sa ating bahay-sambahan. Meron po ba? Ayan. So, ngayon po, inaanyayahan po ang lahat na tumayo at simulan po natin ang ating Sunday service ng panalangin. Let's bow down our heads and put ourselves in the presence of the Lord. Heavenly Father, we worship you, Lord. Thank you, Lord, sa araw na ito na iginako niyo po kami sa bahay-sambahan. And Lord, sa isang linggo na hindi niyo po kami pinabayaan, sa kagalingan, Panginoon, sa provision, sa graces, sa blessings, Panginoon. And Lord,
Ngayon po, as we stand here today, we ask humbly for your forgiveness sa aming mga kasalanan, sa mga biglaang pagkagaling, sa mga salitang nagtawan, sa mga masamang feelings towards other people, sa pagmamataas. Lord, patawarin niyo po kami, pakalinisin niyo po kami. And yes, Lord, itong araw na ito, Panginoon, inaalam po namin po sa inyo na aming maaari po buksan ang aming puso at isipan as we hear po ang inyong mensahe. Gawin niyo po matabang lupa ang aming mga puso, buksan niyo po ang aming isipan, ang aming pandinig po, at ang aming pong malakaran ang inyong mensahe sa amin po. Gayun din po, Panginoon, ay tinataas po namin at ang aming pastor na magkakatid ng inyong mensahe, bigyan niyo po siya ng kalakasan, ng katuluhan, and boldness, Panginoon, sa pagkakatid po ng inyong mensahe, with love po and peace. At ang aming music team, Panginoon, ang aming worship team, maging maayos po ang aming instruments, maging maayos po ang flow po ng aming worship. And gayon din po, Panginoon, tinataas din po namin sa inyo ang aming recording na maging maayos po at makarating po sa mga taong nangangailangan ng inyong mensahe, ng kagalingan, ng pag-ibig, Panginoon. Ito po ay makarating sa bawat tahanan ng aming mga makasama. And yes, Lord, dinadalangin po namin ito sa inyo sa ngalan ni Jesus namin, Diyos. Sabi po lahat tayo na Amen. Purihin po ang Panginoon. Siya po ay mabuti sa bawat isa sa atin. Amen? Karapat-dapat po siyang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Sa pag-awit po natin, ang una nating awitin, tayo pong lahat ay umikot. Batiin po natin ang bawat isa ng isa pong maganda at mapagpalang umaga. Sige po, magkamayan po tayong lahat. Sa aming mga labi, Panginoon, na nagpupuri. Mula sa aming mga labi, Panginoon, nagpupuri. Jesus, sa buhay ko, Ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa iyong may papantay. Sabihin po natin sa ating Panginoong Jesus, sa buhay ko ika'y kumilos at kumabay. Wala sa iyong may papantay. Sa bawat umagang kay ganda, simula na magpuri sa Kanya. Itaas ang kamay, umawit, magpuri sa ating Panginoon. Sa bawat araw na dumadaan, Panginoon, Ikaw ang dahilan sa lahat ng ligaya at bawat ngiti. Mula sa labi kong nagpupuri, mula sa labi kong nagpupuri. Tanging Ikaw, Jesus, Jesus, sa buhay ko ika'y kung nagbigay ng kulay. Wala sa iyong may papantay.
Sa buhay ko ika'y kumilos at kumabay, wala sa'yong may papantay. Jesus, sa buhay ko, Jesus, sa buhay ko, ikaw ang nagbigay ng kulay, wala sa'yong may papantay. Jesus, sa buhay ko, ika'y kumilos at kumabay, wala sa'yong naipapantay. Tayo pong lahat ay magbigay ng pasasalamat sa ating Diyos. Tinataas namin ang banal mong pangalan, Panginoon. We give you glory, Lord God Almighty. Salamat, O Diyos. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Salamat, Panginoon. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyo. Itaas natin ang ating mga tinig sa Panginoon. Sabihin natin, maraming salamat, Panginoong Diyos, sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Salamat, Panginoon. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Mula sa labi kong nagpupuri, mula sa labi kong nagpupuri. Jesus, sa buhay ko, ikaw ang nagbigay ng kulay, wala sa iyong may papantay. Tanging ikaw, Panginoong Jesus, sa buhay ko, ika'y kumilos at gumabay, wala sa iyong may papantay. Wala sa iyong may papantay. Tanging ikaw kumilos at kumabay, wala sa iyong may papantay. Tanging ikaw, Panginoon, sa aming mga buhay, walang makahihigit, walang makakapantay sa iyong pag-ibig, Panginoong Hesus. Hallelujah. Patuloy po nating tawagan ang banal na pangalan ng ating Panginoong Hesus dahil sa pangalan niya, mayroon pong kaligtasan, may kalakasan, at mayroon pong kagalakan. Amen? Muli po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Wala po tayong ibang itataas kung di ang ating Panginoong Hesus. Sa ating kalagitnaan, tayo pong lahat ay magbigay ng papuri at pagsamba sa ating Panginoong Hesus. Walang ibang pangalan, Walang ibang pangalan, tanging papupurihan sa aking buhay, sa aking buhay. Ikaw ang number one, ikaw ang number one. Ang panahon ay lumilipas, ngunit ang pag-ibig niya'y wagas. Ngunit pag-ibig niya'y wagas. Tawagin po natin ang ating Panginoong Hesus. Walang ibang pangalan, walang ibang pangalan, tanging papupurihan sa aking buhay.
Ikaw ang number one. Ikaw ang number one. Amen! Ang panahon ay lumilipas, ngunit ang pag-ibig niya'y wagas. Jesus, tawagin po natin ang pangalan ni Jesus. Jesus, aking isisigaw, aking ihahayag. Jesus, ang Diyos na makapangyarihan. Ang Diyos na nagliligtas. Tanging ikaw lamang, Panginoong Jesus. Oh, Jesus, aking isisigaw, aking ihahayag. Jesus, ang pangalan ng ating Diyos na nagpapagaling. Oh, Jesus, Jesus. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesus, niluluwalhati ka namin, itinataas ka namin sa aming kalagitnaan. Wala kaming ibang papupurihan kung hindi ikaw, Panginoong Jesus, sa aming mga buhay. Ikaw ang Diyos na dakila at tapat. Ikaw ang Diyos na palaging tumutugon sa aming mga dalangin, nagbibigay ng kaginhawahan, Panginoon, ng kagaangan sa mga pusong nabibigatan, sa mga pusong nalulumbay. Maraming salamat sa kapayapaan na ipinagkakalob niyo po sa aming mga buhay. Kapayapaan nagmumula sa iyo. Kaligayahan nakamit sa piling mo. Wala nang hanapin pa, wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling mo, aking Ama. Wala nang papantay sa'yo, nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo. Muli awitin natin sa ating Panginoon. Kapayapaan nagmumula sa iyo.
nakamit sa piling mo, Panginoon. Nakamit sa piling mo. Wala nang hahanapin pa. Wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling mo, aking Ama. Dahil walang papantay sa iyo, Panginoong Yesus. Wala nang papantay sa iyo. Nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko'y sa piling mo. Wala nang hahanapin pa. Sabihin natin sa ating Panginoong Yesus, na naisin pa, kundi mamalagi sa piling mo, aking Ama, aking Ama. Wala nang papantay sa iyo. Nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko'y sa piling mo. Minsan pa, walang hahanapin pang iba. Wala nang hahanapin. As we open our hearts to Jesus, wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling mo, aking Ama. Wala nang papantay. As we lift our voices to you, O Lord, maluwalhati ka, maitaas ka, Panginoon, sa aming kalagitnaan, Panginoong Yesus. Kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo. Kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo, sa piling mo. Kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo. Tanging sa piling mo, Panginoong Yesus. Niluluwalhati ka namin, Panginoong Diyos. Itinatas ka namin sa aming mga buhay. Sa oras na ito, Panginoon, wala po kaming ibang nais kung hindi ang mapapurihan ka. Madakila ka, sambahin ang banal mong pangalan. Sa oras na ito, Panginoon, ibinababa po namin ang aming mga sarili sa iyo. Itinatas ka namin sa aming mga buhay. Dinggin mo, Panginoon, ang tinig ng iyong mga anak. Dinggin mo ang pagsamo ng iyong mga anak. Dinggin mo, Panginoon, ang aming pagsamba. Hinihiling namin ang pagkilos ng banal na Espiritu mo sa aming kalagitnaan. Tugunin mo, Panginoon, ang mga pusong tumatawag, Panginoon, sa iyong banal na kapangyarihan na pangalan, Panginoong Yesus.
ang ngalan mo, purihin ka o Diyos. Purihin ang ngalan mo, purihin ka o Diyos. Sumasamba sa'yo, nagpupuri sa'yo, ang puso ko'y gawing tahanan mo. Inaalay sa'yo, nilalahad sa'yo, purihin ka, Jesus. Purihin ang ngalan mo, purihin ka, oh, purihin ang ngalan mo, purihin ka, o Diyos. Sumasamba sa'yo, sumasamba sa'yo, nagpupuri sa'yo, ang puso ko'y gawing tahanan mo. Oh, inaalay sa'yo, nilalahad sa'yo, purihin ka, Jesus. Sumasamba sa'yo, sumasamba sa'yo, nagpupuri sa'yo, gawing tahanan mo. Inaalay sa'yo, nilalahad sa'yo, purihin ka, Jesus. Sumasamba at nagpupuri sa'yo, ang puso ko'y gawing tahanan mo. Inalay, Panginoon, nilalahad sa'yo, Diyos. Purihin ka, Jesus. Sumasamba sa'yo, nagpupuri sa'yo, ang puso ko'y gawing tahanan mo. Oh, inaalay sa'yo, nilalahad sa'yo, purihin ka, Jesus. Purihin ka, Jesus. Purihin ka, Jesus. Wala kaming ibang itataas, Panginoon, kung hindi Ikaw lamang, Panginoong Jesus, sa aming mga buhay. Ikaw ay mabuti, Ikaw ay tapat, Panginoong Diyos. We give You praise, we give You glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Salamat, Panginoong Jesus.
sa araw-araw na dumadaan, yung habag ng Diyos na pinagkakaloob mo sa bawat isa sa atin, pag tinignan ho natin yung ating pinagdadaanan o yung mga pagsubok na kung saan naroon mo tayo, maiiyak ka na lang kasi andoon ang kabutihan ng Diyos. Kagabi lamang po, nakita ko nga po sa, sa social media, merong isang content creator, I think nahack po ata yung kanyang online banking. Nagkaroon siya ng transactions, na 10 transaction, maximum na wini-withdraw nung nag-withdraw through ATM is 50,000 pesos. So kung 10 iyon, ibig sabihin, kalahating milyon. Ang ganda ng intent niya kasi para maging aware tayo lahat. Kaya nga po, di ba, every time mo tayo gumagamit po ng mga online banking, katulad po na nangyari po sa BPI, sa BDO, o kaya sa mga GCash, pag transfer po tayo, di ba may OTP? Tapos minsan, kahit wala ka namang ginagawa, nagte-text yung NTC ata yun, na sinasabi na huwag niyong i-disclose yung inyong one-time password. Pero sa kanya wala nangyari ganun, pero nawala sa kanya is 500,000 pesos. Nakakalungkot lang, maganda yung intent eh. Nakakalungkot lang kasi ang intention niya para maging aware tayo lahat. Sino ba rin pa may mga milyon-milyon? Ayan. Amen. So, dapat maging aware tayo. Nakakalungkot lang kasi yung intent, instead na doon nag-focus yung mga nakapanood, nag-focus doon sa pagsabi niya ng 500,000 lang naman yun. Maliit na bagay. Sino mo dito naliliitan sa kalahating milyon? Tandaan mo natin, walang kalahating milyon, walang piso. Amen po ba? So, maganda yung intent. Kaya lang, parang nakakalungkot, no? Na instead na maraming magpasalamat doon sa pinost niya na content, ang nangyari, ang daming nagbash sa kanya. Nasabi, dapat lang sa'yo, ganyan. Dapat siguro mas malaki pa. At kung titignan mo natin sa atin mo ngayon, parang 500,000 is masyadong malaki. Maaaring sa iba o sa maraming mayayaman, talaga naman totoo naman na maliit na bagay yun. Pero kanino ba nagmula yung 500,000 na yun? Kanino ba nagmula yung kung may 500 million ka man ngayon? Di ba sa Diyos lang mo nang galing yun? Kasi wala naman yung tayo talaga magagawa kung wala ang Diyos sa ating buhay. Wala mo tayo sa posisyon natin ngayon kung hindi niloob ng Diyos. Minsan nakakalimutan kasi natin yung mga bagay na nakakapagbigay kagalakan sa atin. Kadalasan, siguro nga dahil yan ang nature natin, feeling natin, sabi ni Pastor Archie, si Chapiling ko, feeling natin, tayo ang may, ang may kagagawa nun, kaya natin achieve kung ano man yung meron tayo. Karunungan man yan, katalinuhan man yan, pisikal na ari-arian, kayamanan man yun sa bangko, lahat ng iyan nanggaling sa Diyos. Kaya ngayong umaga, sabi nga po sa ating tema, itong buong taon na ito, pag-ibig sa bibig, pag-ibig sa gawa, pag-ibig kay Kristo. Kasi nga ang ating Panginoong Yesus ang pinagmumulan ng pag-ibig. Amen po ba? Amen. So muli, mapagpalang umaga po sa inyong lahat, gayon din sa ating mga kapatiran na makakapanood nito sa ating Facebook page online. Maraming salamat sa Panginoon, sa buhay niyo. At pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Sabi nga po dito sa unang 1:18, mga anak, huwag tayong magmahal sa pamagitan lamang ng salita. Subalit, ipakita rin natin ang tunay na pag-ibig sa pamagitan ng gawa. Yan, lalo-lalo na po sa paparating na Kapaskuhan, ito yung isang opportunity na binibigay sa atin ni Lord na mapakita talaga natin yung ating pag-ibig sa ating kapwa, sa ating mga mahal sa buhay, sa mga kapatiran, na mapakita natin or maipadama natin
sa pamamagitan ng gawain. At ngayong umaga po, ang mensahe ng ating Panginoon ay matatagpuan po natin sa aklat po ng Pilipos 2:1 hanggang 11. Pilipos 2:1 hanggang 11. Ang sabi po dito, kaya nga, yamang mayroong kasiglahan ang buhay kay Kristo, mayroong kaaliwan ng pag-ibig, mayroong pakikiisa ng Espiritu Santo, at mayroong kagandang loob at malasakit para sa isa't isa. Take note ha, mayroong kagandang loob at malasakit para sa isa't isa. Lubusin ninyo ang aking kagalakan, magkaroon kayo ng iisang kaisipan, magbuklod kayo sa isang pag-ibig, at magkaisa kayo sa puso't diwa. Ikatlo, huwag kayong gumawa ng anumang dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa sa inyong mga sarili. Ayan. Tayo po dito po sa mundo ating nilalakaran, ang laging, or kadalasan na ating tinitingnan mo kasi, di ba po, yung talagang nakakahigit po sa atin. Kaya tuloy, minsan, dahil nandun pumapasok yung spirit of greed, talagang pipilitin mo maabot siya. At pag naabot mo siya, pipilitin mo pang malampasan siya. Sama yan eh, parang kumbaga yan yung itinanim or yan yung kagustuhan ng dyablo na mangyari sa ating buhay. Bumili ka ng bagong TV, 13th month, bibili ko. Tapos makikita mo yung kapitbahay mo, ikaw bumili ng 55 inch, no? Makikita mo yung kapitbahay mo, bumili 75 inch. Hindi na naman. Mas malaki. Bumili ka ng sasakyan, pero yung kapitbahay mo ang nabili, yung gusto mo talagang sasakyan. Talagang minsan maisip natin, ang bihira naman. Ginagalingan natin sa trabaho. Bakit? Kasi ang hangarin natin, ma-promote. Hindi po masamang ma-promote. Pero ang hangarin mo pala, para pag na-promote ka, naging manager ka, yung kinaiinisan mo na katrabaho mo, magiging under na sa'yo. Kasi may layunin ka na, hindi. Tignan natin, ako na ngayon ang boss mo. Balik po tayo. Pag malasakitan ninyo ang kapakanan ng iba, at hindi lamang ang inyong sarili. Kaya nga minsan, napapagod na tayo sa trabaho kasi nagdo-double time tayo sa work. Minsan, napapabayaan natin ang ating pamilya. At ang nakakalungkot pa minsan, o kadalasan, ang napapabayaan na ho natin, yung sarili natin. Na nagkakasakit ka na, katatrabaho mo, doble trabaho kasi kailangan kumita, kasi may pamilyang bubuhayin, kasi may mga bayarin. Si Judith, paparating na. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo. Lahat ba ng naiisip natin? Kagaya ba or tulad ba ng kay Kristo? O lahat ng pumapasok sa isip natin, minsan natutulala na tayo, nagde-daydreaming na tayo. Lord, sana bigay mo na sa akin to, bigay mo na sa akin to. Pero ang tanong, ang layunin ba nito? Para sa ikaluluhati ng Diyos? O baka naman, yun ang desire natin kasi gusto lang natin maipagmayabang na, nagawa ko to kasi ang galing ko. Kaanin, kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitan manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao. Saan mo siya pinanganak? Di ba po? Sa sabsaban lang. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Hindi nga, the name above all name is Jesus. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus,
ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. At ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Purihin ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. Hallelujah, Lord. Diyos sa mga pangyarihan sa lahat, kami po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa umagang ito, na patuloy, Lord, namin natatamasa ang pribileyo at ang kalayaan na makapagbasa, makapakinig ng iyong salita. Maraming salamat, Panginoon, dahil ang mga salita mo, Panginoon, ay siyang sumasalamin sa aming buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa mga kapatiran na naririto, Panginoon, upang makapakinig ng mensahe mo sa bawat isa sa amin. Panalangin po namin, Panginoon, na malayang kumilos ang iyong banal na Espiritu sa aming kalagitnaan at patuloy, Lord, na bigyan kami ng karunungan at katalinuhan upang maunawaan po namin ang nilalaman ng aming binasa, ang mga salita mo. Maging ang inyong lingkod, Panginoon. Kayo po, Panginoon, ang magtuturo. Ako po lamang ay inyong kasangkapan upang maihayag ang mga salita mo. Kaya, Lord, sa inyo po ako dumidepende at humihingi ng karunungan at katalinuhan upang ang mga salita mo, Panginoon, ay maihayag ng naayon sa iyong kalooban, katuruan ng may katapangan at higit sa lahat, may pag-ibig. Ito po ang aming panalangin na may pasalamat sa tayong pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Sabi nga, pag-ibig sa bibig, pag-ibig sa gawa. Yan ay ating malalakaran sa pamagitan ng pakikinig at pag-aaral ng salita ng Diyos. Katanungan nga, sino ang humuhubog sa atin upang ating malakaran yung tema ng pag-ibig sa bibig, pag-ibig sa gawa? Siyempre, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Sabi nga po diyan sa ating nabasa kanina, si Jesus ay ganap na Diyos at ganap na tao. Hindi lamang ito isang katotohanan, ito ay mahalaga sa ating pananampalataya. Ang dalawang katangian ng ating Panginoong Hesus ay isang malaking bahagi kung bakit naging posible ang pagtubos sa sangkatauhan. Si Apostol Pablo ang sumulat ng liham para sa mga taga-Pilipos ay nagpaliwanag tungkol sa dalawang katangian ng ating Panginoong Hesus at kung paanong si Jesus mismo ang halimbawa ng pamumuhay ng may pagpapakumbaba. Siguro kung meron man ho tayong nakita o nabasa o narinig na talagang lubusan ang pagpapakumbaba, walang iba po yan kundi ang ating Panginoong Jesus. Nakakatuwa nga po minsan, nagiging biruan yan na dapat hindi ka nagmamalaki. Oo naman, brother. Ako nga, napaka-humble ko Never ako nagmalaki. Kahit ipagtanong nyo dyan, hindi ako nagmamayabang. Napaka-humble ko. Tingnan nyo po, Pati yung pagiging humble niya, pinagmayabang. Kaya nga, iyon ang gusto ng diablo sa atin. Na ano man na meron tayo, minsan nakakalimutan ho talaga natin na kung wala si Jesus, wala sa iyo yan. Kung wala ang Diyos, hindi mo makakamtan yan. Ano po yung dalawang katangian? Tingnan po natin. Una, ang ating Panginoong Jesus ay Diyos. Sabihin po natin, si Jesus ay Diyos. Sabi po sa ating nabasa sa verse 5 to 6, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Kaisipan na nagbibigay ng kagandahang loob sa ating kapwa. Hindi kaisipan na dahil naisip natin na pag nakamit ko to or nakuha ko to or gagawin ko to para madakila ako. Gagawin ko to kasi isa lang ang dapat madakila, ang ating Panginoon. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay
ng Diyos. Take note, no? Taglay niya ang kalikasan ng Diyos. Pero hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Pero tayo, minsan, di ba po, pinagpipilitan ho din natin yan kung ano yung meron ho tayo. Pag nahuli tayo ng MMDA, di ba? Kung sino-sino ang ating binabanggit. Meron pa nga, di ba, dyan sa Lasal. Sabi niya, tawagan yung boss ko. Sabi ng boss ko, pwede. Sino bang boss mo? Sabi niya doon, si Jesus Christ. Di mo alam kung nagbibiro ba yun o talagang wala siya sa sariling katinuan Di ba, ang hilig natin mag-name drop sa ganyan. Lalo-lalo na pagka may mga bagay tayo na kailangan asikasuhin sa opisina ng gobyerno. Naaalala kagad natin, kailangan natin ayusin to. Naaalala kagad natin yung kapatiran na nagtatrabaho sa City Hall. O kaya tanong kagad natin, may kakilala ho ba kayo na nagtatrabaho sa LTO? Kasi kukuha ko ng lisensya Di ba po, bakit hindi kagad natin maisip na, Lord, tulungan niyo po ako. Dadaan po ako sa tamang proseso. Tulungan niyo po ako na maging maayos po ang lahat. At yan po ang isang nilalakaran natin. Marami pong inaasikaso ang mga board of elders, lalo na po ang ating chairman po rin ng Panginoon sa buhay ng ating mga opisyal ng ating simbahan. At we always pray na, Lord, magiging maayos at lahat. Amen po ba? At magiging maayos din po ang lahat yan. Bakit po? Kasi nagkakaisa sa iisang hangarin, kundi ang maparangalan ang Diyos. Hindi maparangalan. Yung leader ng board. Yung leader ng ministry head. Yung leader na ganito. Ang aming pastor. Hindi po. Nang isulat ni Pablo, humaharap ang mga taga-Pilipos sa mga pagsalungat at pagsubok sa kanilang komunidad. Dahil dito, hinikayat niya silang alalahanin kung sino ang ating Panginoong Hesus at sundin ang halimbawa niya. Parang ang hirap po kasi talaga no? Challenging ho. Alam niyo ho yung tulay dyan sa Balante? Yung tulay dyan, di ba po? Pag taga-kainta ho kayo, bubungad pa lang ho dyan, nakalagay, malaking no entry. Malaking no entry. Pero, dahil taga dyan lang naman tayo, anong ginagawa ho natin? Pumapasok ho tayo dyan. Parang walang pinag-iwan yan sa highway. Bawal tumawid, nakamamatay. Pero doon pa rin tumatawid. Pinalitan na nga di ba? Bawal tumawid, may namatay na dito. Doon pa rin tumatawid. Parang ang gusto ata, bawal tumawid dito, ikaw na ang mamamatay. Parang gusto ata natin ganun no? Lord, ang hirap talagang sundin ang kalooban mo at katuruan mo. Pero sa habag at grasya ng ating Panginoon, kung iisipin lang natin na ang ating Panginoon ba nagkompormiso, minsan talagang ang hirap lunukin. Napakasimpleng bagay. Ang hirap lunukin. Pero kailangan sumunod. Bakit? Kasi iyon ang layunin ng Diyos sa ating buhay. Si Jesus ay may dalawang likas na katangian. Siya ay Diyos at kapantay siya ng Ama. Hindi lamang siya nagtataglay ng bahaging Diyos, siya ay ganap na Diyos. Hindi nilikha at naroon na noong pasimula pa lamang, Juan 1:1. Hindi lamang siya, kumbaga, sa katunayan, sa pamagitan niya, ang lahat ng bagay ay nilikha. Sa pamamagitan lamang niya, ang lahat ng bagay ay nilikha. Colosas 1:16, sapagkat sa pamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala, at pamumuno. Tingnan niyo po, napakagandang example nito na kumbaga lahat ng bagay ay pinaghaharian ng ating Panginoon. Tayo po bilang leader,
Pastor, hindi naman ako manager, hindi naman ako department head, hindi naman ako ganito. Pero sa pamilya ho natin, di ba, lalo na pagka ikaw yung magulang, ikaw yung leader ng family mo. Kung ikaw naman yung ate, or ikaw naman yung kuya, ikaw ang leader ng mga kapatid mo, di ba po? Pero dito pinapakita na pati ang mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala at pamumuno, ang lahat ay nilikha ng Diyos. Sa pamagitan nino? Sa pamagitan ng ating Panginoong Yesus. At para sa Diyos. Ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamagitan niya at para sa Kanya. Purihin ang Panginoon. Sabi po dito sa Hebreyo, sinabi pa rin niya, Panginoon, nang simula pa'y nilikha mo ang sanlibutan at ang mga kamay mo ang siyang gumawa ng kalangitan. Maliban sa iyo, lahat ay lilipas, tulad ng damit, lahat ay kukupas. At ililigpit mong gaya ng isang balabal at tulad ng damit, sila'y papalitan. Naalala ko po yung madalas po natin kinakanta sa praise and worship, yung sabik sa presensya mo, di ba yung kanta doon? Yung panahoy lumilipas, maong ko'y kumukupas, ngunit ang pag-ibig mo, Jesus, hindi magwawagas. At ililigpit mong gaya ng isang balabal at tulad ng damit, sila'y papalitan. Isang pagpapatunay na kung anuman ho ang meron tayo, darating ang pagkakataon, mawawala yan. Dalawang bagay lang po yan eh. Material na bagay, tsaka tayo. Either tayo ang mauna, ano ang ibig sabihin? Ibig sabihin, tayo yung mauna. Kasi tinawag na tayo ni Lord. Or yung kayamanan natin ang mauna na mawala. Kung isipin nyo po, ano po kaya ang gugustuhin nyo doon? Tayo mauna? O yung ari-arian o yung mga material na bagay na meron tayo ang mauna? Parang ang hirap isipin, ano? Pero siguro, kung sa pansariling pananaw, Lord, ang gusto ko nalang mauna yung kunin mo ko. At least hindi ko na maranasan yung paghihirap. Pero nandun pa rin yung pagiging selfishness, eh, no? Pangalawa, si Jesus ay nagkatawang tao. Ang ating Panginoong Jesus ay nagkatawang tao. Sabi po sa verse 7, sa halip kung saan niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Kapantay mo ang Diyos, pero namuhay ka bilang isang alipin. Si Lucifer nga, di ba, may kapangyarihan lang eh. Pero, inisip niya na, may kapangyarihan ako, may kakayahan ako. Piling niya, so siya palang unang piling, si Chupiling, kasi lalaki. So siya pala ang unang Chupiling. Piling niya, kapantay niya ang Diyos at gusto niya pang higitan. Kaya tayo, mag-isip po tayo, tignan ho natin, baka mamaya, ganun din ang gusto natin mangyari. May itinalagang leader ng simbahan, pero gusto natin higitan yung leader. May itinalagang manager sa kumpanya, pero gusto natin mahigitan yung manager. At gagawin pa natin ang lahat para lamang mahigitan ninyon. May mga pagkakataon nga po, di ba, sabi nga nila, pagdating sa pera, magkakamag-anak nga, nagpapatayan eh. Di ba po, base doon sa isang investigasyon na nangyari last week, yung binaril po sa bus, ang isang tinitignang anggulo po doon, di ba? Yung anak. Kaya pinapatay. Di ba po? Pero ang pinapakita ng ating Panginoon dito, kahit kapantay niya ang Diyos Ama na nasa langit, namuhay siya na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, ano po yung sabi? Nagpakumbaba. Siguro ang root word ho niyan, baba, no?
nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Tayo po kaya, hanggang saan kaya ang ating pagiging mapagpakumbaba? Hanggang saan kaya ang ating pagiging masunurin? O baka naman yung pagiging masunurin natin, taglay-taglay lang natin. Bakit? Kasi pinagpapala tayo ng Diyos. Pero pag dumating na doon sa mga matinding pagsubok, parang nagkakaiwanan na. Or naninisi na. Minsan may nakikita tayo, nakarating siya sa magandang posisyon, pero nung nakarating siya sa posisyon na yon, di ba, tayo mismo guilty, nasasabi natin na ito, na-promote lang, yumabang. Samantala dati, di ba, parang tinulungan ko nga yan. May time nga, nung hirap na hirap yan, napahiram ko pa nga yan. Nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Bagamat si Jesus ay kapantay ng Diyos, hindi niya itinuturing ang pagiging kapantay ng Diyos bilang isang bagay na dapat panghawakan. Manager ako, ba't ako ang pag-aayusin mo niyan? Pastor ako dito, bakit niyo ako pag-ayusin ng upuan? Natatandaan ko nga isang kwento ni Pastor Archie last year. Meron daw kasi isang pastor, parang may event yung church. Parang pinagbuhat daw ng sorbetes. Walang tumulong. Kung isipin natin, kung mangingibabaw ang pride, mangingibabaw yung pagkamayabang natin, hindi nyo pwedeng gawin sa akin yan. Hindi nyo pwedeng gawin sa akin yan. Pero kung mangingibabaw ang pagpapakumbaba, siguro tatanungin natin ang sarili natin. Bilang pastor, bilang ministry head, bilang chairman of the board, bilang magulang sa ating tahanan, bilang opisyal ng gobyerno, bakit kaya walang tumulong? Bakit kaya hindi ako tinulungan? Bakit kaya hindi nila binuhat? Lalo na nagbubuhat ka ng speaker, bubuhat ka kasi meron tayong service, may kapatiran tayo na namatay. So magpre-preach doon si pastor, bit mo yung mga speaker at kung ano-ano pa, dinaanan ka lang ng kabataan. Minsan papasok sa isip mo. Sa trabaho ko, walang ganito eh. Kasi sa trabaho ko, yung utos ko lang. Sa trabaho ko, meron akong i-assign. Ikaw magbuhat niyan kayo ang sa logistic, dalhin nyo yan. Sa trabaho, pwedeng ganito. Kung ikaw yung manager ng negosyo mo, ikaw yung namamahala, or ikaw yung may-ari ng negosyo, minsan katwiran pa natin, kaya ko ibayad yan. Pero hindi natin namamalayan, naroroon yung ating pagmamayabang. Sabi nga natin, di ba, anytime, ang ganun, purihin ng Panginoon, ang ganda ng praise and worship nyo. Dapat, diretso kay Lord. Sa Diyos ang kapurihan. Napakaganda naman nung ginawa natin dito, ganto ganyan. Magagaling yung mga kabataan Ang galing naman nung ginawa niyong tema na yan. Sino ba nakaisip niyan? Si pastor nakaisip niyan. Lagi natin, kumbaga, yun yung nature natin na sa sobrang na-overwhelm tayo dun sa natatanggap natin na papuri sa ating mga kapatiran o sa mga tao na kapaligid sa atin, lagi natin sinasabi sa ating sarili, magaling ako Minsan nga, di ba, yung galing mo naman, paano mo nagawa yun? Siya nga, hirap na hirap Wala, practice lang. Pero napakaganda ng ehemplo ng ating Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus.
Nagpakumbaba siya sa pamagitan ng pamumuhay sa mundo bilang tao. Hindi niya sinabi na Diyos ako. Yes, marami siyang himala na ginawa. Sa Bible study, na pag-aralan ho natin yan. Pero hindi niya pinagmalaki. Nasaan yung may sakit? Sige, dali niyo sa akin. Walang problema yan. Ako bahala dyan. Diyos ako eh. Di ba po? Wala ho tayong narinig na ganun. Namuhay siya bilang tao sa isang layunin upang sundin ang kalooban ng Diyos Ama na nagsugo sa Kanya. Upang ang bawat isa sa atin magkaroon ng isang magandang ehemplo na magpakita sa atin, kasi nga, di ba, human nature eh. To see is to believe. Sila nga tumatawid-tawid lang dyan eh. Bet yun dumaan. Pwede rin tayo dumaan. Tapos pag nahuli tayo, sabihin natin? Bakit yun hindi nyo hinuli? Sasabihin nung enforcer, ikaw yung nakita ko eh. Parang unfair naman yun, di ba na? Tapos minsan nga, dyan napapasok yung pagiging entitled natin. Di mo ba ako kilala? Hindi po, sir. Kaya nga po kailangan ko yung lisensya nyo eh. Hallelujah. Subalit hindi siya tulad ng mga tao. Ipinamuhay ng ating Panginoong Yesus ang buhay na dapat meron tayo. Isang perpekto at walang kasalanang buhay bilang pagsunod sa Diyos Ama at sa paglilingkod sa iba. Ganda na, no? Bilang pagsunod sa Ama at paglilingkod sa iba. Natatandaan ko nga po yung isang example po ni Bishop Celso. Sabi niya, alam mo kapatid, bilang pastor o tagapangalaga ng tupa sa church, hindi na daw niloloob ni Lord na mag-utos siya or may gagawin. Sabi niya lang na yung electric pa natin, nagkakaalikabok na. Susunod na linggo, malinis na. Itong area na to, medyo clutter. Sa susunod na linggo, kahit hindi niya daw i-address ang music team, organize. Somehow may tinuturo sa atin ng Diyos. Hindi kailangan din nating makita ang pastor natin na gawin yan para lang masabi natin na, grabe, servant leadership. Bumaha rito, sige pastor, kayo mauna, susunod kami. Kailangan pa ho ba natin makita yun na andito si Pastor Archie para lang alisin yung mga putik dyan? Andito yung ministry head ng mga kalalakihan para lang masabi natin na, ang galing naman nila. Pero, banal na espiritu ang mag-uudyok sa atin nun eh. Para mapakita sa atin na ito ang dapat tularan. So, darating ang pagkakataon, magkukusa na ang lahat. Sabi nga, hindi nakakailanganin pa ng leader, ng ministry head, leader ng church or ng pastor, na kailangan niya pang maipakita na ganito dapat ang gagawin natin. Bakit? Kasi ganito ang ginawa ng ating Panginoong Jesus. Darating ang time, yung kusa, yung palo ng banal na espiritu, magiging sensitive ho tayo. So tayo na yung mangunguna. Tayo na yung magkukusa. Yung initiative level natin, tumataas na. Hindi na siya nagiging wait to be told. Kundi, nandun na yung pagkukusang loob ng may pagpapakumbaba. Na pag dumating si pastor o dumating ang mga leaders, ang linis na ng church. Purihin ng Diyos. Hindi na kailangan na, pastor, kami ho naglinis niyan. Pastor, hindi na ho namin inintay na i-message nyo kami. Naglinis na kami. Okay. Kinuha pa yung no? Parang okay na sa amin. Kaya lang, andun pa rin yung pagmamataas. Ang ating Panginoong Jesus ay naging perpektong sakripisyo upang maging kabayaran ng kasalanan mo. Ng kasalanan mo. Kabayaran ng kasalanan niya. At higit sa lahat, ng kasalanan ko.
at ng sanglibutan. Kaya nga hindi ho tayo pwedeng magyabang. Sabi nga po doon sa aklat po ng Kawikaan 16 verse 18 to 19, ang sabi po dito, ang kapalaluay humahantong sa pagwasak at ang mapagmataas na isipan ay ibabagsak. Higit na mabuti ang mapagpakumbaba kahit na mahirap. Sino ho dito nadadalian na magpakumbaba? Di ba po mahirap naman ho talaga magpakumbaba? Lalo na kung ang posisyon mo sa lipunan na iyong nilalakaran o na iyong kinakapalooban, ganun ang tingin. Di ba po? Minsan pag nahuli ka, hindi nyo ba kilala? Andyan si Kagawad Elio. Kagawad ako dito. Di ba? Pwede akong dumaan dyan. Or pwede akong mag-ano dyan. Kasi kagawad ako. Paano kung di ka nakagawad? Ako ang kapitan dyan. Sige, akong bahala. Paano kung di ka nakapitan? Minsan, naririnig natin, hindi, hanggang dito lang. Okay na to. Pero, magugulat tayo, no? Kaya nga nabubuo sa politika natin yung pamilya, no? Kasi nung nando na sila, nung meron ng kapangyarihan na pinagkaloob sa kanila ang Diyos, kahit na tapos na ang layunin ng Diyos sa kanila, ayaw naman nilang bitawan. So dito itinuturo sa atin ng Diyos. Natatandaan niyo po ba nung ating kapatiran sa pananampalataya si Senator Manny Pacquiao? Ang daming pinahiya, no? Kumbaga, niloob ni Lord na yung mga kalaban niya na talagang kung ano yung pangungutya sa kanya, nasabi pa nga doon, iko-crucify kitang kasama ng Diyos mo. Pero round 1 pa lang bumaksak yung kalaban. Then eventually, sinabi niya nga na malakas si Pacquiao sa Diyos niya. Tapos meron din, I think si Algeria ata yun, yung malaking puti. Round 9. Habang nagbabakbakan, may ringside na interview dun sa coach ng kalaban. Sa tema ng laban, halos gulpin na ni Pacquiao yung kalaban eh. Sabi nung coach niyo, actually plano namin yan na pagurin si Pacquiao. So tinanong nung ringside commentator, so kailan ang plano niyong bumaksak yan? Sabi niya, babaksak yan si Manny Pacquiao round 10, 11. Eksakto, pagsabi niya, round 9 yun, bumaksak yung kalaban. Bumaksak yung boksingero niya. So pagpapakita yun noon na yung yahabang talagang kasunod niyan ay pagbaksak. Sabi nga, di ba, pride goes before destruction. Kaya salamat sa Diyos dahil ang mga salita niya, yan ang nagpapaalala sa atin. Hindi man tayo mapaalalahanan, minsan yung mga taong nakapaligid sa atin, iyan ang magpapaalala sa atin. Kapatid, medyo nakaangat na sa lupa yung paa mo. Medyo bababa ng konti. Natatandaan ko nga nung minsan nag-represent yung isang branch manager doon sa aming director. Iniabang niya kasi yung achievement nung stores niya. Sabi nung director namin, saglit lang. Yung ulo mo tumatama na sa kisame. Kasi sumobre. Pero nung present na yung mga opportunities nung kanyang branch, wala na siyang masabi. Tayo bilang anak ng Diyos, hindi ho tayo nakatuon doon sa mga bagay na nagagawa nating mabuti. Tama lamang na makita sa kilos at gawa natin yun. Kasi yun ang kalooban ng Diyos. Yun ang gusto niya mangyari sa atin. Mag-focus tayo sa mga bagay na kailangan pa nating i-improve. Amen po ba? May narinig ka, may nagsabi sa'yo, uy kapatid, alam mo ba si ganito? Okay. Okay na yun. Hindi yung, ganun ba? Iti-text pa yung isang kapatiran. Nag-create pa ng fellowship para lang mapag-usapan. Isipin nyo lang po, what if kayo naman yung pinag-uusapan? Tuloy, minsan biruan, di ba? Naku, hindi ka makaka-attend. Sige ka. Ikaw ang topic.
O kaya naman, na-attend ako sa fellowship. Bakit? Baka mahirap na, baka ako mapag-usapan. Amen? So, tinuturo sa atin ng ating Diyos na ang ating Panginoong Hesus, siya ang perpektong sakripisyo upang maging kabayaran ng ating mga kasalanan. Lagi nating isipin, kung ikaw nasasaktan sa ginawa ng kapwa mo, si Lord ba gumante? Si Lord ba, pinakita niya ba na, kapantay ko ang Diyos ang mananasa langit One good example, di ba yung magnanakaw doon? Kung talaga makapangyarihan ka Diyos ka, ba't hindi mo kami alisin dito? Pero tumugon ba siya doon na, sige, yung pala gusto mo Di ba po? Hindi po Sa atin po, papaano natin matutularan ang halimbawa ng paglilingkod ng ating Panginoong Hesus araw-araw sa ating pamumuhay? Paano nga ba natin matutularan ang ating Panginoong Hesus? Upang sa ating pang-araw-araw na pamumuhay ay makita natin at maisapamuhay natin ang kanyang mga magagandang halimbawa ng pagpapakumbaba. Isa po, yung personal na debosyon natin sa Diyos. Yung pag-aaral ng kanyang mga salita. Purihin ng Panginoon, may ginagamit ang Diyos na tao para sa atin upang makita talaga natin, uy, buhay ang Diyos. Nakita ko kay kapatid. Grabe, sinisigawan na siya, hindi siya nagalit. Kalmadong kalmado. Alam niyo po, iyan yung isang katangian na talagang nasaksihan ko at nakita ko kay Pastor Noli. Yung mga pagkakataon, ang dami rin umuusigo kay Pastor Noli. Pero mapagpakumbaba ho siyang siya pa ang humingi ng paumanhin kung may mga pagkukulang siya bilang leader ng simbahan. Kaya purihin ng Diyos. Tayo po, siguro kung iisipin ho natin, sino ba yung magandang ehemplo sa atin? Tiyak meron ho kayong nasa sa isip ngayon. Maaring yan yung magulang mo, maaring yan yung teacher mo, or maaring iyan yung nagme-mentor sa'yo sa trabaho mo or sa negosyo mo. Pero may isang pinakamagandang mentor or pinakamagaling, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Ano po yung pangatlo? Si Jesus ay itinaas ng lubos. Sabi nga, di ba po? Ang ating Panginoong Hesus, nagpakumbaba siya, nagpakababa siya, upang masunod ang layunin ng Diyos. Dahil sagad na ang baba niya, walang ibang pwedeng gawin ng Diyos Ama sa Kanya. Ano yun? Maitaas siya. Si Jesus ay itinaas ng lubos. Dahil dito, siya'y lubos ang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus, ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. At ang lahat ay magpapahayag na si Hesukristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ito yung hindi nauunawaan po ng ibang pananampalataya kasi ang tingin nila kay Jesus Christ, tao lang. Tayo hindi. Dalawa katangian niya Siya ay naging tao upang maipakita sa atin ang tamang pamumuhay dito sa lupa. At siya rin ay Diyos. Dahil sa kanyang pagpapakumbaba at pagsunod sa kamatayan sa krus, itinaas si Jesus, itinaas siya ang Diyos sa langit at sa lupa. Dahil sa kanyang paglilingkod sa iba at sa pamumuhay ng may pagpapakumbaba, si Jesus ay binigyan ng kaluwalhatian at pinarangalan siya ng Diyos Ama na nasa langit. Dahil sa ginawa ni Jesus at kung paano siya pinarangalan ng Ama, karapat dapat siyang tumanggap
ng lahat ng ating pagsunod, pagsamba, at pagdakila. Sabi nga, paano tayo naaapektuhan ng katotohanan ito kung ano ang paraan natin sa pamumuhay dito sa lupa? Alam niyo po, purihin ang Panginoon sa mga salita niya. Sa habag at grasya ng ating Panginoon at sa patnubay ng banal na Espiritu, hindi ho natin talaga maiaalis yung pagiging mayabang. Yung simple nga lang po na alukin tayo, nung nakita nyo yung ulam na hindi nyo tipo, ang sagot natin, okay lang, busog ako. Pag mamayabang na din ho yun. May mga bagay ho tayo na talagang hindi natin mapigilan, pero sabi nga, habang tayo ay patuloy na nakatingin lamang sa Diyos, maalimura man ho tayo dito sa lupa, wag ho tayo mag-alala. Meron Diyos Ama na nasa langit na nakakakita ng lahat ng ating ginagawa dito sa lupa. At darating ang pagkakataon, gaya ng ating Panginoong Hesus, tayo ay mapaparangalan sa mga bagay na ating ginawa dito sa lupa. Laging paalala sa atin ni Pastor Archie, hindi ang kabutihan ang magliligtas sa atin, kundi ang ating Diyos. Ang ating Panginoong Hesus, lamang, sa lamang. Ang kabutihan, bunga iyan ng ating gratitude sa Diyos. Minsan, feel natin ang corny, ang tindi na ng pinagdadaanan, pero parang hindi malang namumblema. Minsan pa nga po, di ba, kamag-anak pa natin mismo ang uusig. Ba naman, ganyan na nga nangyari sa pamilya natin, ganyan ka pa nagpapasalamat sa Diyos mo. Parang hindi ka man lang nakikitaan na namumblema ka kasi may mabigat na problema ang pamilya, lalo na kung karamdaman man yan o sa pananalapi man yan. Pero one thing for sure, hindi naman tayo dadaan sa mga pagsubok na yan kung hindi natin kain lampasan. Bakit? Kasi alam natin, kasakasama natin ang Diyos. Marami nga ho dito na ospital, na operahan, limpak-limpak ang kailangan, pero napangyari. Bakit? Kasi walang imposible sa Diyos. Alam ni Lord ang ginagawa niya. Tayo, hindi natin alam. Alam natin, maganda ang plano ni Lord sa atin. May mga pagkakataon na yung mga nandun na tayo sa hirap na hirap tayo, hindi na natin alam kung ano ang ating gagawin, pero si Lord alam niya. Kaya tama lamang na tayo ay magtiwala at ang ating pag-asa, lagi lamang nating ilagak sa ating Diyos. So, recap po tayo. Sabi, sino ang umuhubog sa atin? Sino po ang umuhubog sa atin? Si Jesus. At pinakita po diyan na ang ating Panginoong Jesus ay Diyos. Ang ating Panginoong Jesus ay nagkatawang tao. At ang ating Panginoong Hesus ay itinaas ng lubos. Sabi nga po sa ating pagtatapos, bilang Diyos, nagpakumbaba ang ating Panginoong Hesus sa pamagitan ng paglilingkod sa iba. Hindi pansariling kapakanan niya lamang. Bilang mga tao, tayo ay may inklinasyong maghangad ng kaluwalhatian at karangalan sa ating mga sarili. Nature natin yan. Ngunit ang ating Panginoong Hesus ay hindi tulad natin dahil naparito siya para maglingkod sa iba. 2-3, huwag kayong gumawa ng anumang dahil sa pansariling layunin o pagyayabang, sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba. Turing ninyong higit ang iba kaysa sa inyong sarili. Hinihikayat tayo ni Apostol Pablo
na huwag gumawa ng anumang bagay dahil sa makasariling hangarin o sa paghahangad na maitaas ang sarili. At sa halip ay sumunod sa mapagpakumbabang halimbawa ng buhay ng ating Panginoong Hesus na nagbibigay karangalan sa Diyos Ama. Maaari rin tayong tumugon ng may pagpapakumbaba sa pamagitan ng paglilingkod sa iba. Sabi nga, huwag kayong gumawa ng anumang dahil sa pansariling layunin o pagyayabang, sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba sa inyong mga sarili. Purihin ang Panginoon. Itinuturo po sa atin dito bilang anak ng Diyos, lahat ho tayo rito ay leader sa kanya-kanya nating nilalakaran. Maaring sa pamilya, sa negosyo, sa simbahan, sa trabaho, tayo po ay leader. Gaya ng pinakita ng ating Diyos Ama na nasa langit. Nasaan ba tayo dyan? Tayo ba yung leader na nasa likuran at turo lang ng turo? O tayo ba yung leader na kagaya ng ginawa ng ating Panginoong Hesus, siya ang nanguna, siya ang nagpakita kung ano ang nararapat na buhay natin dito sa lupa. Sabi nga po, ang natutunan ko rin po sa aking trabaho, leadership principle, building trust and gain respect. Pag yan dalawang yan pinagsama, andoon po ang influence, andoon ang positive impact. Bakit? Kasi may tiwala sila sa iyo. Dahil nagtitiwala ka sa Diyos. Dahil nagtitiwala sila sa Diyos na ikaw ang inilagay ng Diyos sa pamumuno. Diyan sa trabaho mo, diyan sa pamilya mo, diyan sa komunidad na yung kinikilusan, at dito sa simbahan. Trust and respect. Ang respeto, automatic yan. Pag binigay sa iyo yan, manager ka, kasama yan. Pero, pwedeng mawala yan kung mawawala ang tiwala nila sa iyo. Tayo po, nagtitiwala tayo sa Diyos. Ang pag-asa natin, nakaangkla lang sa Diyos. Kaya maisa sa pamuhay ho natin ang ipinakita ng ating Panginoon sa atin. Nakita natin doon yung trust. Titiwala tayo dahil salita niya yan. Bakit Diyos siya eh? Makapangyarihan siya, kagaya ng Diyos Ama natin na nasa langit. At nandoon yung respeto. Bakit? Eh kung si Lord nga eh, inusig eh. Ako pa kaya, tutulungan ako ng Diyos upang paglampasan ito. Sa ating mga leaders, sa ministry, sa ating mga leaders, sa tahanan, mga magulang, mga kuya, ate, sa trabaho, mga sir, ma'am, trust and respect. Then kikilos si Lord, makikita nyo, andoon ang positive influence. Baka magulat ho tayo, no? Dadami ho tayo talaga rito. Kahit hindi na nagsasalita or hindi na nagsasabi ko ano ang plan, palalaguin ni Lord to. Bakit? Kasi nakikita sa atin. Hindi lang ho sa leader ng church, ha? Even kayo po, mga nakaupo ngayon dyan, sa mga makakapanood nito. Kasi nakikita kung sino ang naghahari sa ating buhay, kundi ang ating Panginoong Hesus. Kaya maisa sa pamuhay natin ang pag-ibig kay Kristo. Pag-ibig sa bibig, pag-ibig sa gawa. Purihin ang Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Hallelujah, Lord. Purihin ka, O Diyos. Diyos Ama na nasa langit, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon, sa oras na nagdaan na kami ay inyong sinamahan. Maraming salamat, Panginoon, sa salita mo na nasa aklat po ng Pilipos na napaalalahanan ng bawat isa sa amin, Lord, na mabuhay ng may pagpapakumbaba at isipin ang kapakanan ng iba. Gaya po, Panginoon, ng ginawa ng aming Panginoong Hesus, na aming sariling tagapagligtas.
Dinaanan niya ang lahat ng matitinding pagsubok, ngunit hindi siya bumitaw, Panginoon. Patuloy niyang nilakaran ang inyong kalooban, Panginoon. At ito ay kanyang napagtagumpayan sa krus ng Kalbaryo. Kaya Lord, maraming salamat. Wala po kaming magagawa kung wala po kayo sa aming buhay. Wala po kaming magagawa, Panginoon, kung wala ang habag at grasya nyo sa amin. Wala pong saysay ang aming mga kabutihang ipinapakita, ginagawa sa aming kapwa, kung wala ang aming Panginoong Hesus sa aming puso at isipan. Kaya Lord, sa araw-araw ng aming buhay, patuloy po naming panalangin, nabigyan niyo po kami, Panginoon, ng pusong mapagpakumbaba. Paragi po naming maalala ang ginawa ng aming Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Patuloy din, Lord, na dalangin namin na bigyan niyo po kami ng pusong mapagpatawad, gaya po ng pagpapatawad niyo po sa amin sa pamagitan ng aming Panginoong Hesus. Kaya Lord, sa salita mo, Panginoon, manatili ito sa aming mga puso't isipan, at sa patnubay at gabay ng banal na Espiritu, ito ay aming malakaran at makita sa aming buhay at masabi na may Diyos na buhay na nagahari sa aming puso. Ikaw ang maluwalhati, ikaw ang madakila, Panginoon, sa aming simbahan, sa aming buhay, sa aming pamilya, sa aming komunidad, sa aming trabaho, sa eskwelahan, Panginoon. Ikaw ang maluwalhati. Ito po ang aming panalangin na may pasalamat at pagsumamos tayong pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Maraming salamat sa Panginoon sa buhay ni Pastor at tunay na nag-bless po tayo ng mensahe ng Panginoon. Ngayon naman po ay i-bless naman po natin ang Panginoon at ang bahay-sambahan sa pamamagitan po ng pagbibigay ng ating tithes and offering. At tayo po'y magpakumbaba sa Panginoon para mag-alay. Tayo po'y pumikit at hawakan po natin ang ating mga tithes and offering. Heavenly Father, we thank you sa mga hawak po namin ito, sa mga pinagkatiwala niyo po ng kayamanan sa amin. Maraming salamat po sa mga channel of blessings, sa mga resources po na ito na inyong ginagamit para po kami ay i-bless. Naway ang mga businesses po na to, ang mga kumpanya ay inyong pagtibayin pa, Panginoon, at palaguin, at nang marami pa po ang matulungan. Dinadalangin din po namin, Panginoon, ang mga aming kapatiran na nag-venture po ng mga business, naway ito maging successful at mag-materialize po. Dinadalangin din po namin, Panginoon, ng mga kapatiran na sa ngayon ay hindi po kayang magbigay. Naway, i-bless niyo po sila, Panginoon, nang sila dumating ang pagkakataon na makapagbigay po sila sa inyo. Ang mga nangangailangan po ng financial, sa gamot, sa mga pangangailangan po sa pang-araw-araw. Panginoon, kayo po, kaawaan niyo po ang bawat isa na naway sila po ay magkaroon, Panginoon, at nang hindi na po sila mag-work. At lahat ng ito, Panginoon, ay tinataas po namin sa inyo at alam po namin na sa inyo rin po ito galing. And we ask this through your Son, Jesus Christ, who lives and reigns forever and ever. Amen. Ano pa nga ba ang hahanapin ko? Pagpapala'y bumubuhos sa piling mo. Hindi ka nagbabago kahit kailan pa man.
Para sa iyo, O Diyos, ang kaluwalhatian. Kaya naman ako bless dahil sa iyo. Tinubos sa kasalanan, utang ko'y binayaran. Kaya naman ako nag-enjoy sa blessings mo. Ika'y pasasalamatan, ika'y papupurihan. Bless na bless, bless na bless, bless na bless dahil sa'yo. Bless na bless, bless na bless, bless na bless dahil sa'yo. Bless na bless, bless na bless, bless na bless dahil sa'yo. Bless na bless, bless na bless, bless na bless dahil sa'yo. Kaya naman ako nag-bless dahil sa'yo. Tinubos sa kasalanan, utang ko'y binayaran. Kaya naman ako nag-enjoy sa blessings mo. Ika'y pasasalamatan, ika'y papupurihan magpakailanman. Yan, para naman po sa mga birthday celebrants. November 27, si Brother Victor Soriano. Sa November 28, si Brother George Palomar. Wala na. Sa mga may sa celebrate po ba ng anniversaries na hindi po nakalista? Alright. So, ngayon po ay ating ipanalangin ang ating mga kapatiran na mag-celebrate ng birthday. Heavenly Father, we thank you, Lord, sa mga buhay po ng aming mga kapatid na mag-celebrate ng kanilang kaarawan. Maraming salamat, Panginoon, sa isang taon na idinagdag niyo po at sa marami pa pong mga taon na ibibigay niyo po sa kanila. Maraming salamat, Panginoon, sa mga darating na blessing pa, sa mga plano sa kanilang buhay, sa kalakasan, sa kagalingan, Panginoon. At hindi lang po sa kanila, kasama po ang kanilang buong pamilya. Maraming salamat po na patuloy niyo po rin sila na idako sa aming bahay-sambahan at gamitin niyo po sa ating gawain. Maraming salamat po sa buhay nila. And tinataas po namin sa inyo, Panginoon, ang aming mga kapatiran na ito. And as is through your Son, Jesus Christ, in heaven. Amen. Okay? Ngayon naman po, para sa announcement ang ating Bible study every Wednesday, 7 o'clock in the evening via Facebook page po. Ayan. And ang prayer meeting po, every day po, ng 5 a.m. to 6 a.m. sa morning po yan. And every Friday, Saturday, and Monday ng gabi po, 8 to 9 p.m. via Facebook Messenger. Now, for those who would like po to join na hindi pa po nakaka-join sa group messenger, i-message lang po si Pastor Archie, si Pastor Megs para po i-join po kayo sa group na yan. And now, we would like to announce po sa November 27, ang Jesus Reign po
Saan po ito? Sa Philippine Navy Grandstand Naval Station sa Jose Francisco Fort Bonifacio, Taguig. It will start ng 2 p.m. po, start of extravagant worship. For members who want to attend, there will be a registration outside to finalize the vehicle that will be used. Ipapacilitate po yan ni Brother Francis after po nitong ating Sunday service. At gayon din po, ipinapaalala po next Sunday sa ating Lord's Supper, ang ating element bearer, si Brother Boy de los Reyes, Brother Greg Melendez, Brother Vic Soriano, Brother Bong Encinas, Brother Doming Putol, and Brother Boyet Resos. Nire-remind po natin for next week sa ating Lord's Supper. And gayon din po, pinapalalahanan po ang lahat na i-visit nyo po ang ating bulletin board right just outside po ng ating ng door, ng entrance, para po sa mga announcement like flower bringers, presider, and iba pa pong additional announcement. Ngayon po, tinatawagan ko na po si Pastor Mex para po sa further announcement at ating final. Amen. Purihin po ang Panginoon. Ayan, purihin ang Panginoon. Si Sir, pakabalik nga doon sa ano. Ayan, muli po paalala po, no, ang bawat isa po ay inimbitahan sa 2023 Intimacy with the Word. Take note. The Word. Ayan, November 27 po yan. Celebrating in all 83 provinces nationwide. At sa atin po, dito po sa ating, sa NCR, gaganapin po yan sa Philippine Navy Grandstand, Naval Station, Jose Francisco, Port Bonifacio, Taguig City. Ito po ata yung going to airport sa may McKinley West. Yun po yung area po doon. Tapos, 2 o'clock po yan ng hapon. Sa mga hindi po makakapunta, physically, tumunghay lamang po kayo sa ating Facebook page para po makita nyo. Dahil ayan po ay nationwide na gaganapin. Bukas po yan. Ang ating simbahan, kasama po ng Marbal, ay nakikiisa sa pag-celebrate po ng kabutihan ng Diyos. Sabi nga po dyan, Jesus reigns over the Philippines. Sige po, tayo po ay tumayo. Tayo po ay manalangin. Diyos sa mananasa langit, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon, sa oras na nagdaan na kami patuloy, Lord, ay inyong sinamahan. Maraming salamat sa mga pagpapalang espiritual na pinagkaloob niyo po sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa kabutihan niyo po, Panginoon. Tunay nga, Lord, na dakila at tapat ka sa iyong mga anak, sa iyong mga lingkod na tumutugon sa aming mga panalangin. Kaya, Lord, sa linggong paparating, patuloy po namin idinudulog sa inyo, Panginoon, ang mga gawain ng aming simbahan, lalo na po, Panginoon, bukas sa kalipunan po ng mga anak mo, Panginoon, sa Jesus Reign, Panginoon. Dalangin po namin, Lord, maayos na panahon, Panginoon, at magkaisa ang bawat anak mo at mga lingkod nyo, Panginoon, sa isang hangarin, kundi maitaas ang aming Panginoong Jesus. Gayon din, Panginoon, sa linggong paparating, patuloy, Lord, ng aming dalangin, ang bakod ng pag-iingat sa bawat isa sa aming pagtungo sa aming mga trabaho, pagtungo, Panginoon, ng aming mga anak sa kanilang mga trabaho at eskwelahan. Patuloy, Lord, ang bakod ng pag-iingat, ang siyang sumaamin ng bawat isa sa amin. Gayon din, Panginoon, panalangin din po namin, Panginoon, sila Pastor Archie, si Sir Irma na nasa Puray ngayon, sa kanilang pag-uwi, Panginoon, pagalinisin niyo po ang kanilang mga daraanan, at patuloy, Lord, na makarating po sila sa kanilang mga tahanan nang nasa maayos sa kalagayan at darat na ng kanilang mga mahal sa buhay nang nasa maayos sa kalagayan din po. Gayon din ang bawat isa sa amin na naririto sa aming paglabas, patungo sa mga pupuntahan o sa aming tahanan, patuloy, Lord, ang bakod ng pag-iingat mo ang siyang sumalubong sa amin at sumama. Kaya, Lord, sa patuloy po naming paglapit sa inyo, patuloy, Lord, na ang aming tiwala at pag-asa sa inyo lamang po namin inilalaga. Wala po kaming magagawa kung wala po kayo sa aming buhay. Ano man ang meron po kami, Panginoon, ito man ay mga material na bagay, ito man ay kalakasang pisikal, ito man ay kalakasang espiritual, lahat ng ito ay galing sa inyo.
Kaya Lord, patuloy po namin pinangahawakan, Panginoon, ang salita mo na nasa aklat po ng Bilang 6:24-26 na mapangyari sa aming buhay, Panginoon. Pagpalain nawa at ingatan kami ni Yahweh, kahabagan nawa at subaybayan kami ni Yahweh, lingapin nawa at bigyan kami ng kapayapaan ni Yahweh, ngayon at magpakailanman. Ito po ang aming panalangin na may pagsusumamo at pasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Lahat po'y magsabi ng Amen and Amen. Purihin po ang Panginoon. Tapos na po tayo sa ating gawain at bago po tayo lumabas ng ating iglesia at panandalian pong maghiwa-hiwalay, umawi po muli tayo sa ating Diyos. Sige po, pumakpak po tayo. Wala po tayong ibang itataas kung hindi ang pangalan ng ating Panginoong Hesus. Walang ibang pangalan, ibang pangalan, tanging papupurihan papupurihan sa aking buhay. Ikaw ang number one. Ang panahon ay lumilipas, ngunit pag-ibig niya'y wagas. Jesus, minsan pa sabihin po natin, walang ibang pangalan, ibang pangalan, tanging pagpupurihan tanging papupurihan sa aking buhay. Ikaw ang number one. Ang panahon ay lumilipas, ngunit pag-ibig niya'y wagas. Jesus, aking isisigaw, aking ihahayag. Jesus, isa pong magandang umaga sa bawat isa. Magkamayan po tayo at magkita-kita po muli tayo sa susunod na linggo. God bless you all. Jesus, aking isisigaw,